Magandang hapon, nagbabalik ang PTV News Break. Ipinag-utos ng ombudsman na kasuhan si dating Pangulong Benigno Aquino III dahil sa Mamasapano Massacre. Sa resolusyong inaprubahan ni Ombudsman Conchita Morales, nahaharap si Aquino sa usurpation of authority at paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act. Bukod sa dating Pangulo, kasama rin sa pinakakasuhan ng kriminal sina dating PNP Director General Alan Purisima at Director Getulio Napeñas ng Special Action Force. Sa investigasyon, sinabi ni Morales na batid ng dating Pangulo na nasa preventive suspension si Purisima, subalit isinama pa rin ang suspendidong opisyal sa Oplan Exodus. Matatandaan na noong Enero noong nakaraang taon, ikinasa ang Oplan Exodus para sa pag-aresto kay Zulkifli Binher alias Marwan at Ahmad Uson na mga wanted terrorists sa Mamasapano, Maguindanao. Nagkaroon ng bakbaka na ikinasawi ng 44 na miyembro ng SAF. Kumuha tayo ng update mula kay Julius Desamburon. Julius? Yes, maraming salamat. Ayon nga sa ombudsman, ang resolusyong ito na kung saan nga ay ipinag-uutos ang paghahain ng criminal charges laban kay dating Pangulong Benigno Simeon Aquino III ay may kaugnayan nga dito sa Article 177 ng Revised Penal Code at nitong Republic Act number 3019 o ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Doon nga sa nabanggit mo, ang partisipasyon doon sa mga reklamo na babatayan ay yung kabilang doon sa criminal negligence ni dating Pangulong Aquino ay yung kanyang partisipasyon sa pagpaplano ng Oplan Exodus na maituturing nga daw na isang gross and excusable negligence at pagpapor nito sa operasyon kahit na ito'y malinaw na may bahid. Bukod dito, ang kanya ding pag-allow kay dating suspended PNP Chief Purisima na hindi lamang mag-participate dito sa pagpaplano, kundi upang magpatakbo o manguna sa nasabing operasyon. Yan ang pinakawaling balita mula sa Office of the Ombudsman, Julius Desamburon, para sa Bayan. Maraming salamat, Julius Desamburon. Headlines, welcome back. Our top story tonight, former President Aquino facing charges for the 2015 Mamasapano encounter. In a resolution, Ombudsman Conchita Carpio Morales ordered the filing of charges against Aquino for the unlawful discharge of authority and violation of the anti-graft law. But the Ombudsman dismissed the complaint for reckless imprudence resulting in multiple homicide, citing lack of probable cause. We're hearing more reactions from lawmakers. Senator Grace Poe in a statement saying, quote, "Let us allow the mandated legal institutions to perform their duties as they act on this case and allow the former president to present his defense." Poe led a Senate inquiry into the Mamasapano encounter. The Senate report called the incident a massacre and found Aquino ultimately responsible. Poe says we should respect whatever the outcome will be and hopes justice will truly be served. Bayan Muna Representative Carlos Isagani Zarate welcomes what he called the long overdue announcement of the Office of the Ombudsman. He says, quote, "The long arm of justice will eventually catch up with Noynoy and his cabal of officials who acted as willing surrogates in the U.S. war on terror that only unjustly wasted the lives of Filipinos," unquote. Anong pagkuhan diyan, kagunit pa sa kamot sa babay. Pagkanaog, kunwari lang ko, alalay. Pagsaka na ako na po'y gunit, ha? Kanang na ako'y, I will read the prepared speech. Pero naalang ko isulti sa taong lungsod sa Pilipinas. Naangari ang anomalya, apil na ang gobyerno sa pangitabo sa atong kinabuhi. We have been told that we do not have the money and that you have to sacrifice and wait things to happen. Ang tino-order sa akong, during my term, I was reviewing all contracts of government, including those given to private persons and entities. Naay mga propiedad sa gobyerno nga gipanggunitan lang og pipila ka pamilya nga ri sa Pilipinas.
Kaning mga dato, ng basikin sa presidente, ilang kumpare. And so they have been enjoying privileges na wag yun gihatag sa katauhan nga ila man unta. Na mga probidad nga rin sa Pilipinas nga hantod karon ginagunitan sa mga oligarchs, mo'y tag-iyag negosyo, mo'y tag-iyag mga business empire, mo'y tiguba sa atong yuta, wala silang pakialam, and they have been enjoying and abusing the Filipino people. Kinahanglan, I am addressing myself to the oligarchs. Napanganlan naman ako sila, I have mentioned your names in public. Minura ko na kayo ng putang ina dahil inaabuso ninyo ang gobyerno. Kayo, kung magsalita, when you call upon us government workers, it is as if we are beggars o niya mga kamintanan, mga korap, mga pariho yun ninyo. So, within the next 3 months, akong ingnon na mga tag-iya o dili nagkupot sa yuta sa gobyerno nga wa mo mobayad sa inyong buwis amounting to billions o niya gugdit mo sa yuta sa gobyerno magipagkitaan ninyo nga walay klaro o naunsa nganong niabot sa inyo. Kung dili ninyo iuli ang yuta sa gobyerno, then I will ask the Filipino people to occupy the lands that are in your hands. Das Makati, Pasay, pangita na mo gwapong pwesto diya. Yes, because I said, ato tang tanan, pangita mo pwesto, pagbutang mo na sa inyong balay because it is yours. It cannot be theirs for all time. So, start thinking and talking to the authorities, maybe the BIR, the owner of the property, the Philippine National, pangalan ng yamang train, railroad, nga naa sa mga dato, nagihatag lang, gikan kang kore, gihatag kay ang ilang newspaper ni pabor kang kore kontra ni Marcos, pero ang naghatag sa yuta, si Marcos nga to, nakaasawa og tag-iyag newspaper, unya karon nagunit sa yuta nga walay bayad-bayad. They were assessed by the BIR 1.5 billion. Pag-abot atong inares or hinares, gihatag lang o 5 something. Kalimtan na ang kaso, napasapasa na lang sa Supreme Court and until now, napurnada yun ang Pilipinas. Tag-ana. So kamong nagunit sa yuta sa gobyerno, uwi na. Kaya dili, I will ask the Filipino people to get it from you and occupy your own land kay inyo man. Mon ninyong kamong mga dato nga abusado. Sumobra na kayo totoo lang. You have enriched your families for generation tapos at the expense of the Filipino. This has to stop. Dili ko presidente ninyo. Wa po kung inyong kwarta. Ipadaog ko sa Pilipino, naghando mga makatabang ko sa tao. Buhaton ko na. Ngayon gani ko nga mag-demonstration tantanan, apil mo. Kaya ang atong pag-awayan nga na, dili ako. Pero gusto mo kikbahin sa akong yuta, pagdamog taro. Taga-ato mo sa
Ako ay nas binugaw, kabilin ko na, kan sa akong aman o ginan. Ako ipipilada. If you want land, I'll give you. Pero, kung sa Kataro, duha ka Panggana, wala katag na ko ninyo. Pero gusto yun mong pagkaon ko ni sila tanan. Papatay. Pwede po kong ilang pugson siguro pagpahawa. Pero ako andam ko sa tanan. Iposta na ako, akong kinabuhi, akong honor, hasta ang pagka-presidente na ako. But you have to behave because you have been there for the longest time. Karon basahon na ako. Ako giingnan ako sila. Hindi ako marunong magbasa ng Tagalog. Wala ko sa phonetics eh. Maybe because di ko din atong unan aman tayo Tagalog. Yung nagina ko akong maestrang ano. Hindi mo magumpog sa Tagalog o Bisaya. Mako. Na pandiwa, pandiriwa. Oh. Eh kayo, anong nalaala ninyo dyan? Itong gobyerno na to, hasta ng kalkulos. Butang ina. Imong patsyon lang ang bata niya. Equals, ay, A equals sign, equal anak drawing. O niya, gidungan sa alphabet. Munang A plus B plus C equals 8 square to. Sa mga katutaong utok, may pobre tagyawa. Without ingnon ako ng Department of Education, tangtanga na. But geography yun kayo. Kinanglang kag direction sir. Kumasong angle, anang 90 degrees, kinanglan na. Para gusto na, physics. Because it is an day-to-day application. Ano mga calculus, mga algebra? C minus 5 equals A plus B equal. Sa mga inibawaan mo, di wala. Antod ka. Namoy inibawaan sa algebra. It patudlo business math. Kana. Interest, viral bangko, ekonomiya. Harong kamo mo kwenta mo ning kalibutan ang atong GDP. Kana economics. O gross national product, income from Asia, o domestic product, kanang income ng resort sa Pilipinas, unay dapat natungkol. Ang mga kalkulos, ambot ng Tagalog kayo, may naman tamang Tagalog. Pero, ano maging rin Tagalog, ayaw Tagalog, kaya hindi ko kamaumba sa anak. Na ako'y deficiency sa kuwan. Usay sa pagkuhan sa rilo. Nay, pasya ni Tom Cruise. Tom Cruise di ka mo nung basa ka itong anak. Dati na, muna sakit ni Tom Cruise. Pero babae, wala master buang.